Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. Sa iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahak habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid,
aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw. Kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinaggiling puksain ang mga tao. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amilisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos ay inuwi namin sa Hilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tayo pong lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy, hindi ko na kailangan. Maging iyang mga kambing at ang iyong mga kawan. Tugon, Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot.
at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah. 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 Buhay ang salita ng Diyos, ganap nito natatalos, tanang ating Panginoon. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Matapos utusan ng Panginoon na hirangin ni Samuel si Saul bilang hari, inutusan kasi ng Panginoon na hirangin niya si Saul bilang hari. Napili ng Panginoon si Saul na maging hari. Sinunod naman ito ni Samuel. Kaya matapos maging hari itong si Saul, ang una niyang responsibilidad ay ang wasakin ang mga Amalecitas. Kung babalikan natin ang kwento, maraming pinatay na mga Israelita ang mga Amalesita
noong panahon na nasa Ehipto sila. Pinagpapatay nila. Kaya maituturing na magkaaway ito. No? Siyempre, pinatay yung lahi mo. Galit, siyempre, ang mga lahi ng Israelita sa mga Amalesita. Wala namang kaming ginagawa. Ba't nyo kami pinuksa? Ba't nyo kami pinatay ang aming mga ninuno? Kaya nga, bilang parusa sa mga naninirahan na Amalesita sa Kana, sila ay pinagbawalan na makapamanira muli ng buhay ng iba. Bawal na silang manira ng buhay ng iba. At ito ay nasaad sa batas ni Moises. No? Siguro nakalagay sa batas, kung maninira pa ng iba ang mga Amalesita, siguro ikukulong na sila. Siguro parurusahan na sila, hindi ko alam. No? Hindi ko alam anong klaseng paninira ng buhay. No? Marunong ba kayo manira ng buhay? Hello? Hindi, pero marunong manchismis. No? Pero, di ba, paninira din ng buhay yun. Hello? Oh, paninira ng buhay, yung panunukso. Yung mga bata nandito, di ba? Ang hilig ninyong magtuksuhan, mag-asaran. Oh, hindi ba nasisira yung buhay ng iba doon? Oh, kaya nga yung iba, minsan no, nalalakihan nila na sila'y binuli. Oh, nasira yung buhay, ayaw nang pumasok sa eskwelahan kasi inaasar, binubuli. Hello, sa mga naninirarang buhay dyan. Oh, kaya nga, itong mga Amalesita, mula ngayon, bawal na kayong manira ng buhay. At kapag nanira pa kayo ng buhay, parurusahan kayo. Kaya nga, noong pinlano ng mga Amalesita na sakupin ang Kana, ayan, tinan mo, ito na naman tong mga to. No? Pinlano nilang sakupin ang lugar na Kana, sinabihan ng Panginoon, si Haring Samuel, puksain mo ang mga Amalesita. Ang kukulit kasi, di ba? Sabi na nga, wag na kayo manggulo, wag na kayo manira ng buhay. Ayan, nanira pa kayo ng buhay. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, puksain mo sila. Pero, hindi ito sinunod ni Haring Saul. Hindi niya pinuksa ang hari ng Amalesita. Kaya nung pagsabihan siya, nung komprontahin siya ni Samuel, kung bakit niya sinuway ang utos ng Diyos. Sa halip na aminin ni Haring Saul ang nagawang pagsuway, anong ginawa? Nangatwiran. Ang katwiran ni Haring Saul, kaya ayaw niyang puksain ang mga Amalesita kasi baka daw madamay ang mga hayop. Oh, anong koneksyon nun? Kasi yung mga hayop, yun yung ginagawang pang-alay sa Panginoon. Sabi ng hari, pagka nagkagera o mamamatay ang mga hayop, pag wala ng hayop, wala nang maalay sa Diyos. At bilang tugon, sa katwiran na yon ni Haring Saul, pinagsabihan siya at tinuruan siya ni Samuel. Sinabi niya, ang pagsunod sa Diyos ay mas higit kaysa anumang alay. Ang pagsunod sa Diyos, wala nang hihigit pa dito. Dahil ang pagsuway sa Diyos, katumbas ng pangungulam. Tingnan mo, ganun pala ka grabe, ano? Ang pagsuway sa Diyos, para ka nang nangulam ng tao. Ganyan. Walang dahilan ang pwedeng ibigay pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sundin. Huwag mga tuwiran. Dahil ang pagsuway ni Haring Saul, nangahulugan ng pagkawala ng kanyang kaharian. Inalis siya bilang hari. Bakit? Hindi marunong sumunod sa Diyos. Marami sa atin ganito. Parang si Haring Saul. Kapag nahuli,
nangangatwiran. Kapag nahuling sumusuway, nagrarason. Sa halip na aminin at akuin ang ginawang pagsuway. Tama? Nangangatwiran. Alam nyo, naalala ko, nung bata pa ako, tinutukso ako. Payatot daw ako. Payat-payat ko kasi nung bata ako. Tinutukso ako nung isa kong kaklase. Naalala ko noon, araw-araw na lang, tinutukso niya ako. Isang araw, napuno na ako. Alam niyo yung ginawa ko? Sinuntok ko. Sinuntok ko. Ang kulit eh. No? Araw-araw, sinuntok ko. Ayun, umiyak. No? Ang tapang-tapang, isang suntok lang, iyakin pala. No? Anyway, pinatawag ako at ang nanay ko sa principal's office. At nung tinanong ako, bakit ko sinuntok? Syempre, nangatwiran ako. Sabi ko, araw-araw akong inaasar. Wala akong ginagawa sa kanya. Tinutukso niya ako ng tinutukso. Di suntukin ko nga. Dahil sa nagawa ko, hindi ko nakuha yung pagiging top sa klase. Dahil bumaba ang aking grade sa conduct. No? Nasayang yung pinaghirapan ko. Nasayang yung pinagpuyatan ko. Dahil lang sa isang pagsuway. Siyempre, di ba, hindi ka naman pwedeng maging top sa klase kung mababa ang conduct. Nasa policy yun. Dapat mataas ang grade, mataas din ang conduct. Hindi lang magaling, dapat mabait. Noon, hindi ko maintindihan. No? Sabi ko sa mama ko, bakit hindi na ako top? No, pinapaliwanag ng nanay ko, kasi meron kang sinuway. Sabi ko, ano ba sinuway ko? Sinuntok mo yung kaklase mo. Bawal yun. Siya naman na una eh. So nangangatwiran ako, di ba? Pero ano lang naman ba talaga? Sumuway ako. Meron akong hindi nasunod. Kaya merong nawala sa akin. Kaya mula nun, natutunan ko ng sumunod. Dahil ang aral, sabi ng nanay ko, kapag sumusuway, may nawawala sa iyo. Sa akin, ano nawala? Yung pagiging top ko sa klase. Yung taon na yun, hindi na ako top. Bumawi na lang ako ng susunod. No? Maraming ganyan sa atin kapag sumusuway, may nawawala. Sa iba, siguro nawala trabaho. Sumuway eh. Sumuway sa boss. Sumuway sa policy ng kumpanya. May iba nawala asawa. Di ba? Sumuway eh. Nangaliwa. Nangakong magsasama habang buhay. Sumuway, nawala ang asawa. O nawala ang pamilya. Pero mas nakakalungkot kapag sumusuway, nawawala ang sarili. Nawawala ang sarili. Nung isang linggo, dagdagan ko na yung kwento ko. Total, nandito yung mga kabataan. Alam nyo, nung isang linggo, may bininyagan ako. Baby. Ang nanay niya, ilang taon? 16 years old. Bakit daw ganon? Kasi sumuway sa nanay. Ano sabi ng nanay? Mag-aral. Huwag muna mag-boyfriend. Huwag tambay-tambay. Anong ginawa? Sumuway. Anong ginawa? Nag-boyfriend. Tumambay. Ayan, ngayon, nanay. Ano nawala sa kanya? Nawala yung kanyang kabataan. Kasi nanay na siya. Di sana ngayon nag-aaral. Di sana ngayon, di ba? Ngayon, anong gagawin mo? Magpalit ng diaper. Maghanap ng trabaho. Yan ang nangyayari sa pagsuway. Kaya mag-aral mabuti, huwag nangangatwiran. Yan na, nangangaral na si Father, no? Kaya nga sa ating ebanghelyo, kinuwestiyon ang mga alagad ni Jesus kung bakit hindi sila nag-aayuno gaya ng sinasabi ng batas. Pero ang hindi alam nila, wala naman sinasabi si Jesus na mag-ayuno sila. Tingnan nyo na, ibig sabihin, mas matimbang ang sinasabi ni Jesus kaysa alinmang batas.
Mas matimbang ang sinasabi ng Diyos kesa sa sinasabi ng batas. Kaya kung papipiliin tayo, susundin ang batas ng tao o batas ng Diyos, sino susundin? Batas ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Pag sinunod nyo ang batas ng Diyos, hindi ka lang magiging mabuting mamamayan. Magiging mabuti kang tao. Pag sinunod mo ang batas ng tao, ang tawag sa iyo, mabuting mamamayan. Pero pag sinunod mo ang batas ng Diyos, ang tawag sa iyo, mabuting tao. Mga kapatid, walang nagkamali sa taong marunong sumunod. At sakali mang sumuway, hindi kailanman mali ang umamin para maitama ang nagawang pagsuway. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat panalangin ang ating sasambitin, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ay laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at panghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo sapagkat higit na mahalaga ito sa anlinmang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan ng pagmamahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoon muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay, itong ngalan at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana, ay nakikiusap na ang aming gagawin ay tuwangan ng pitaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag
na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa ng buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, giit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong obasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayan, iyang pagkalingat naman, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpong, api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Mayon at ipa